Sa ngayon, itong Phoenix Fuel Masters ay nandito sa ilalim ng team standings ng ating PBA, Philippine Cup, at hindi na magugulat ang karamihan siguro kung sila ay gagawa ng move at makipag-trade. At ngayon ang balita ay baka gumawa ito ng move para makipag-trade dito sa San Miguel Beermen. Actually, hindi lang sa San Miguel. Ang balita ngayon mukhang marami ng mga teams na nag-i-inquire kung available na ang 6'8 player na si Kai Balungay. At mukhang itong San Miguel ang isa doon sa mga tumitingin dyan at baka daw i-offer ng SMB na kapalit ni Kai Balungay itong si JM Calma o kaya si Andreas Kahilig. Iyan daw ngayon yung nagiging proposal ng SMB para dito sa koponan ni Coach Willie Wilson. Nandito na lamang yan kay Wilson kung tatanggapin niya o hindi. Pero ang maliwanag dito, itong San Miguel ay seryoso daw sa pagkuha dito kay Kai Balungay. At nakita na natin kung kayo po hindi nanonood ng mga laro ng Phoenix, mahusay na player itong si Balungay, parang Jamie Malonzo pero mas consistent ito. At kayang-kaya nito na umiscore ng 20 points, mag-rebound ng 10. At syempre, magaling din ito sa depensa dahil sa kanyang height at athleticism. At yan ang dahilan kung ba't marami ngayong mga teams ang interesado talaga na makuha ang nasabing player. Kaya hindi na ako magugulat kung itong San Miguel ay talagang i-offer itong si Calma o kaya itong si Kahilig kapalit nitong si Kai Balungay. Sa ngayon kasi mukhang mayroon din daw mga ibang teams na nagkakaroon ng interes sa nasabing player. So kinakailangan ng SMB kung talagang gusto nila makuha ang nabanggit na center forward ay gumawa na ng hakbang ngayon. Matatapos na kasi yung Gilas break ng PBA at magre-resume na ito. So kung ikaw naman itong San Miguel, kinakailangan gumawa ka na ng hakbang sa lalo't madaling panahon para masiguro naman na makukuha mo na talaga yung nabanggit na player na talagang gusto na maka-acquire nitong San Miguel Beer at pati na ibang team sa matagal na panahon. Gaya ng inaasahan ng karamihan, itong Gilas Pilipinas ay tinalo itong Guam. Wala namang nagulat sa resulta na yan. At maganda itong send-off para dito kay Japet Aguilar na pagkatapos ng 15 taon ay nagretiro na mula sa international play. At magpo-focus na lang yung remaining years niya bilang basketball player dito sa Barangay Ginebra. 15 years din na nagsilbi dito sa bansa natin si Japet Aguilar. So panahon na talaga para magretiro ito. Okay naman ang pinakita ng ating Gilas Pilipinas. Mas malaki yung lamang nila noong lumaban sila kontra dito sa Guam nung nasa Guam mismo. Pero okay din ang pinakita nila overall. Balance yung scoring. At syempre, kaya na inaasahan nga natin, nanalo ang Pilipinas at na-maintain nila yung position nila dito sa kanilang grouping. Very important yan para dito sa FIBA Asia. So ngayon, ang kinakailangan gawin siguro ng Pilipinas ay paghandaan yung magiging mas matinding laban kontra dito sa Australia at sa New Zealand. Mangyayari yan early next year, mga February o March. So asahan natin na medyo magiging matindi talaga yung preparasyon dyan. Hopefully, by the time na lumaban tayo dito sa Australia at sa New Zealand ay wala nang injury o naka-fully recover na ito si Kai Soto dahil kakailanganin talaga yan ng Gilas Pilipinas. Kapag nandyan si Kai Soto, si Quentin Brown at itong si AJ Edu, makukumpleto na yung lineup natin. Hopefully, makuha din natin yung iba pang mga players na talagang kakailanganin. Hopefully, baka meron pang iba tayong madagdag dyan. So sa ngayon, mukhang yan ang balak talaga ni Coach Tim Cone. At syempre, okay yung naging laro ng Gilas Pilipinas ngayon. Tandaan natin, tinutuloy na yung proseso ng naturalization dito kay Benny Boatwright. So, in case nga, dahil eventually si Justin Brownlee magre-retire din yan, at least meron na tayong nakahanda na kapalit na pwedeng makuha para dito sa ating Gilas Pilipinas program. Mukhang seryoso itong Converge Fiber Excess dito sa binabalak talaga nila na kumuha ng kampyonato. At sa tingin ko, ang isang pwedeng gawin ng Converge talaga para magbigay ng mensahe dito sa PBA ay kunin nila itong si Robert Bolick mula dito sa NLEX Road Warriors. Ngayon, marami magsasabi na hindi yan pakakawala ng MVP group. Totoo, malaki ang ibibigay na salary ng MVP group para ma-retain si Bolick dahil ang sabi nga nila, hindi yan magtataga sa NLEX at eventually ite-trade din yan sa Meralco o kaya TNT. Pero kung ikaw naman ang Converge, alam natin na kung pag-uusapan lang yung finances ay kaya nilang tapatan kung ano man ang ibibigay nitong ibang mga teams kagaya ng SMC at MVP group. So bakit hindi nila subukan na magbigay ng malaking offer dito kay Robert Bolick para makuha nila yan at lumipat dito sa Fiber Xers? Magandang tandem kung sakasakali
itong si Robert Bolick at itong si Juan Gomez de Leano dito sa backcourt ng Converge. Kaya nga kung yan ay gagawin talaga ng Converge, sa tingin ko magte-take notice na talaga yung ibang teams at sasabihin na seryoso talaga sila dito sa kagustuhan na manalo ng kampyonato. Ngayon, para magawa yan ng Converge, hindi sapat syempre yung salary. Kinakailangan meron din silang i-offer ng mga quality players. Diyan nakalalamang ang Converge sa ibang teams dahil marami silang trade assets. Unang-una, pwede nilang i-offer itong si Larry Muyang dito sa NLEX Road Warriors na nangangailangan ngayon ng big man plus samahan nila ng isang first round draft pick. Pwede rin ibigay itong si Archie Concepcion o kaya naman, depende, pwede silang magsama ng iba pang teams katulad ng Phoenix o Blackwater o Terra Firma para makumpleto ang nasabing trade. At isa pa, itong si Robert Bolick, alam natin gusto niyang mag-champion at sa totoo lang, mas malaki ang tsansa na magawa niya yan sa Converge kaysa dito sa NLEX Road Warriors. So isa pa yung factor. Ang Barangay Ginebra naman ngayon, gusto raw talaga na gumawa ng hakbang para magkaroon sila ng isa pang center na pwedeng magamit at kabilang daw dito ayon doon sa mga reports ay yung pagkuha dito kay Quentin Brown mula dito sa Gilas, Pilipinas. Baka susubukan nilang kumbinsihin itong si Brown na sumali na dito sa susunod na PBA draft. Siyempre, hindi magiging madali yan pero mukhang ito raw talaga ang binabalak ng Ginebra. Actually, alam natin na ang madalas matutunog na pangalan ay itong si Michael Phillips. Pero hindi naman maaalis din yung posibilidad na pagkatapos nitong Gilas, Pilipinas at dito sa susunod na PBA draft ay sasali na itong si Quentin Brown. Isa raw yan dito sa mga pinag-aaralan ngayon ng Barangay Ginebra, lalo na at alam nating nag-retire na si Japet sa international competition. Pero sa totoo lang yung pagretiro niya sa PBA siguro hindi na rin nalalayo at syempre kung si Team Cone alam mo yan. Kaya isa yan dito sa binabalak daw ngayon ng Barangay Ginebra at gusto nilang siguraduhin na kung ano man ang mangyari ay meron silang isa pang big man na magagamit eventually. At yan ngayon yung isa dito sa mga pinag-iisipang mabuti ng ating Ginebra coach na si Coach Tim Cone. Bukod dito kay Quentin Brown, kung sakaling hindi sumali ito sa draft, syempre option naman dyan si Michael Phillips. Pero hindi lang yan ang tinitignan ngayon nitong Barangay Ginebra. Dahil meron ding mga reports na lumalabas na gusto para kumuha ng point guard ng Ginebra. Ay, may magsasabi bakit point guard ang kukunin nila. Well, ever since nung namara si Maverick Hanmisi, naghahanap pa ng isa pang magagamit na guard ngayon ng Barangay Ginebra. At yung presence nga nitong si Maverick Hanmisi ay medyo malaki ang naging pagkukulang dito sa Ginebra. Kaya gusto nilang kumuha ng isa pang guard katulad dito si Jason Brickman na hindi pa naglalaro sa Meralco o kaya ibang guard pa. Bago tayo magwakas ay batiin natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Anthony Alon, si Michael D., si Dexter Domer, si Enju, si Ireneo Salangsang. Binabati din natin si Monde Guzman, Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, pati na rin itong si Ronald Verbosidad. Binabati na rin natin si Romeo Conchada at ang iba pa.